Tubidyang ko may pasabog. At ito po guys ang ating pag-uusapan ngayon. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po. Welcome po muli kayo sa panibago kong video. At ito nga po mga kabayan ang ating pag-uusapan ngayon tungkol nga po itong pasabog ni Tubidyang ko na pinagtanggol po niya ang Pangulong BBM. Dahil nga po dito sa mga inilalabas ni si Saldico, napakarami niyang mga revelasyon na pinapalabas sa Facebook sa pamamagitan ng AI video. Pero bago natin pag-usapan yan mga kababayan ay kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pwede bang paki-like ang video, paki-subscribe at paki-pindot na rin pong notification bell para update ka sa mga bago kong i-upload ng mga video. At kung nanonood ka man sa Facebook page, at pwede na rin po paki-follow at paki-like. Maraming salamat po. At ito na guys ang usap-usapan ngayon tungkol nga po dito na sa mga pasabog na napakaraming mga revelasyon na nangyayari sa ating bansa na idinadawit ang ating mahal na Pangulo. Si Martin Romualdez, itong si Saldico at saka si walang iba kundi ang ating Pangulo BBM. Ngayon po mga kababayan, ipinagtanggol ito ni Tubidyang ko si Pangulong BBM. At ito po mga kababayan, panuorin natin ang video bago tayo magkomento. Naniniwala raw si Congressman Toby Tiangco na walang kinalaman sa issue sa budget si Pangulong Bongbong Marcos. Mismong ang Pangulo pa nga raw ang nanita kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kaugnay sa sobra-sobra umano nilang pagkuha ng pera mula sa pondo ng gobyerno. Nagbabalik si Tina Panganiban Perez. Nagkwento si Navotas City Representative Toby Tiangco sa kanyang nasaksihan na magkaharap-harap sila ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon, pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Magpipinsa ng Pangulo, si Romualdez at asawa ni Tiangco. Doon niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez. No? At sinabi na kayo ni Saldico, sobra na kayo, kinukuha nyo lahat ng pondo, at wala akong nagagawang flagship projects. Sabi ni Tiangco, napag-alaman niya kalaunan na nagalit ang Pangulo dahil nagsumbong daw ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pangulo na ang counterpart na pondo ng Pilipinas para sa mga proyektong pinapondohan ng JICA ay tinanggal sa pambansang budget. Ang nangyayari nung nangako si former Speaker Martin Romualdez na kung ano man yung tinanggal na mga flagship projects ay ibabalik sa BICAM. Nung lumabas yung BICAM, nung lumabas yung GAA noong January, wala yung mga projects na yon. Naniniwala raw si Tiangco na walang kinalaman ng Pangulo sa anomalya sa budget. Dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya proproteksyonan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Dagdag ni Tiangco, Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami niyong kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Silang dalawa yung nagtutuluan eh. Di ba may pera eh. So definitely, isa sa kanila may natanggap. Pero ngayon, parehong sinasabi na walang natanggap. Saan napunta yung pera? So yun guys, napanood po natin at dito naunawaan natin na una pa lang sinabihan na talaga ng ating Pangulo itong dalawa. Dahil siyempre magkasama talaga itong dalawa
na ano ba ang gaano ba karami ang kailangan yung bilhin na sakyan, mga helicopter, at mga ari-arian, gaano karaming pera ba ang kailangan nyo, di ba? Kumbaga sinasaway niya itong mga kababayan. Ngayon, dahil nga dito sa video ni Saldico na itinuturo ang ating mahal na Pangulo na siya daw ang mastermind na punta sa kanya. Kasi nga itong dalawang mga kababayan nagtuturuan. Diba sabi nga ni Saldico, i-deliver niya kay Romualdez yung pera at walang natira sa kanya. At pagdating naman kay Martin Romualdez, ay sabi niya wala siyang natanggap kahit piso. Kaya dito mga kababayan, nagtuturuan lang silang dalawa. Sino ba talaga saan ba talaga napunta ang pera? Ngayon, ang tanong dito mga kababayan, paano nagkakaroon ng ganung mga kayamanan itong si Saldico, di ba? Mga ari-arian napakarami, di ba? Napakalinaw na ibig sabihin, nandoon, siguro napunta sa kanya ang mga iba-ibang klaseng siguro, alam natin, siguro napunta sa kanya yung mga ari-arian, di ba? Hindi ari-arian, yung pera na sinasabi na wala siya natanggap kasi paano nga siya magkakaroon ng ganun mga kayamanan, mga chopper, at ngayon nasaan siya, di ba? At saka kung wala po siyang pagkakamali at wala siyang kasalanan, bakit po siya nagtatago? Bakit hindi po siya lumabas at humarap sa investigasyon para malinawan ang taong bayan? Yun yung mga kababayan, napakalinaw po na ibig sabihin, meron po talaga siya tinatago kasi kung wala siyang kinalaman at lalabas siya at magpapakita sa publiko. Yan po mga kababayan, napakalinaw. Ito namang si Martin Romualdez, nakitaan ng ICI na wala siyang matibay na ebidensya kaya hindi po siya kasama doon sa nakasuhan. At itinuturo mga kabayan ni Saldico ito si BBM. Kaya ipinagtanggol ito ni Toby Chanco na bakit siya gagawa ng ganun. Napakalinaw po na sinaway sila. So ngayon guys, ano po ba ang yung komento dito sa sinasabi ni Toby Chanco? Ano ba? Kasi napakaraming mga haka-haka ngayon, napakaraming nagtuturuan. Lahat sila nagtuturuan. Sana lumabas na po, matapos na po itong issue na ito. Makulong na ang makulong, maparusahan na yung dapat maparusahan. Kasi tinuturo nila si BBM at ito nga yung mga lumalabas na balita ngayon mga kababayan na sa administrasyon ni BBM ay nandyan yung corruption napakatindi. Now, dapat nating maunawaan na kung hindi dahil kay BBM, hindi malalantad itong korupsyon sa DPWH, lalo na itong mga flood control scandal. Kaya yun mga babayan ang ating pinag-usapan ngayon nang dahil kay Toby Chanco ay doon nalaman natin na wala talagang kinalaman ang ating Pangulo sa ganitong mga nakawan. So hanggang dito lang mga kababayan, kita-kita po muli tayo sa sunod mga video at kung meron kayong komento ilagay nyo lang po sa comment section. Maraming salamat po sa inyong panonood, mag-ingat po tayong lahat.